Magandang hapon ulit sa inyo. Kahapon ay tinuruan tayo ni Sir Jasper tungkol sa iba't ibang halaman na tumutubo sa ating paligid. Tinuro niya rin kung ano ang maitutulong nito sa atin. Pero bukod sa mga halaman, alam niyo bang marami ding maitutulong sa atin ang mga puno? Yan ang ating aalamin ngayon. Pag-aralan din natin kung ano pa ang maaari nating magawa para wag silang tuluyang maubos. Kaya tara, samahan niyo ulit kami. Magandang hapon po, Sir Jasper. Magandang hapon din, Bensi. May mga uri po ba ang puno? Ang mga puno ay maaari tayong magkaroon ng iba't ibang pag-classify ng mga puno. Halimbawa, yung mga likas na puno natin o native plants. Halimbawa ng mga likas na puno o yung mga taga dito talaga sa Pilipinas ay yung Nara. Tinatawag nating national tree natin, simbolo ng ating bansa. Isang halimbawa naman ng puno na hindi taga Pilipinas ay mangga. Isa pang halimbawa ng hindi taga sa atin ay yung mahogany na ginagamit na reforestation tree dati. Paano po naaalagaan ang mga ito? Ang kailangan natin gawin sa mga puno ay protektahan. So ang mga puno, alam natin na karamihan sa kanila ay pinuputol ng walang pahintulot. At saka yung mga likas na puno sa kagubatan natin namamatay dahil nagtatanim tayo ng mga halaman na hindi taga-Pilipinas, no? Mga exotic na plants na tinatawag natin. Itong mga exotic plants na to, maari nilang sakupin yung kagubatan at mapatay yung mga likas na halaman doon. Isa sa mga paraan para makonserve natin yung puno ay magtanim tayo ng puno. Ano po ang naitutulong nito sa atin? Kagaya ng mga halaman, nagbibigay din sila ng oxygen sa atin. Nagbibigay sila ng lilim. Nakakatulong yan sa pag-save ng energy. Imbis na maraming ikonsumo ng kuryente ang isang building dahil sa init ng panahon, pero kung ito'y nalililiman ng puno, mas less ang makukonsume niyang energy. Ang mga puno sa kagubatan, nag-a-absorb sila ng tubig kapag umulan. So, yung lupa na nasa kagubatan, hindi sila ma-erode o matatanggal kaagad. Kasi may mga ugat ng puno na humahawak dito. And at the same time, yung mga tubig na dadaan sa gubat na may puno, mapopurify sila. Hindi katulad na kapag walang puno sa kagubatan o sa kabundukan, kapag umulan ng malakas, bababa at magkukos ng pagbaha. Alam natin na yung flash flood, marami na idudulot na kapahamakan yon. Nakaka-epekto po ba ang klima sa pagdami po ng mga puno? Ang mga puno, nalalaman nila kung anong season na o panahon. Depende sa temperature, sa init ng panahon at saka sa dami ng ilaw. Sa pamagitan ng mga cues na yon, malalaman ng halaman kung mamumulaklak siya. So kapag namulaklak siya, ibig sabihin nun, magkakaroon siya ng bunga. At kapag may bunga siya, yun yung paraan para dumami siya. Kasi ang bunga ay may buto. Meron yung maliit na halaman. So in a way, nakakatulong yung init ng panahon sa pagpaparami ng halaman. Kagaya ngayon, summer season, makikita nyo maraming halaman ngayon ang namumulaklak, katulad ng Nara. So kapag namulaklak yan, pupuntahan niya ng mga ibon o kaya ng paru-paro o kaya anong insekto, magbubunga siya. Yung bunga na yon, pag napunta kung saang lugar, pwede siyang maging panibagong halaman, panibagong puno. Maraming salamat po, Sir Jasper. Walang anuman, salamat sa iyong pagbisita. Dapat talagang ingatan at alagaan din natin ang mga puno dahil malaki ang nagagawa nito para wag magbaha sa isang lugar at nakakatulong din ito para malinis ang hangin na nilalanghap natin. Napagkukunan din ito ng mga pagkain ng mga hayop o maging tayong mga tao. Kaya sa Biblia ay may ganitong sinasabi sa Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. Sana ay marami ulit kayong natutunan sa linggong ito. Samahan niyo ulit kami sa susunod kung lalaobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!